Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Magleba-Kleba Gata with evidence. So it's all about campaign funds. Kaya kinasuhan si Senator Marcoleta. Private individuals nag-donate kay Senator Marcoleta, kinasuhan ng plunder and indirect bribery. Malaking tanong ngayon kabibig, kung tungkol naman daw sa campaign funds para makasuhan ng plunder, bakit si BBM na may 624.68 million in campaign contributions from 67 donors? Ito kabibig i-share ko sa inyo ha. Kasi hindi lang si BBM, marami ding mga politiko ang tumanggap ng campaign donors. Accountability is not optional, it is constitutional. Sabi ng Optic Politics, one law, one standard. Campaign donors, government appointments, public contracts, and the constitutional duty of equal accountability. Kabibig, tingnan nila yan, grabe pala. Ang madami palang nagbigay ng campaign donors kay BBM. Hala. The Omnibus Election Code prohibits campaign contribution from specified classes of donors, including certain government contractors and concessionaries. Hala, ito kabibig natin 624.68 million in campaign from 67 donors in his 2022 statement of contribution and expenditures or SOSE. Hala kabibig, ang dami pala. Pero kay Marcoleta daw, hindi daw ito nilagay sa SOSE. Meron tayong video kabibig from PGMN. Campaign donors baka mo, ombudsman baka naman. Ito kabibig ha, makinig tayo. Dahil kung gagawing issue ito, silipin na din natin yung ibang mga nag-donate sa kampanya ng mga politiko mula sa personal nilang pera at direktang nakinabang eventually dahil nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Huwag na tayong lumayo. Anton Lagdameo, who's now Special Assistant to the President, donated 247.3 million pesos sa kampanya ni BBM. Mel Robles, who was eventually appointed General Manager of PCSO, donated 30 million pesos. Kung sa mga contractors lang, Mr. Rodolfo Hilot Jr. of Rudil Construction and Enterprises Incorporated donated 20 million pesos sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects and close to 10.78 billion pesos for a total of 227 projects for the same period of 2022 to 2025. Mr. Jonathan Quirante of Quirante Construction donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. Between 2022 and 2025, his company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos and an overall total of 185 projects worth 12.58 billion pesos. Jonathan is the nephew of Mr. Alan Quirante of UM Builders na kasama sa top 5 flood control contractors. For comparison, ang AAA na nasa top 15 list ni BBM may total flood control projects worth 6.38 billion pesos between 2022 to 2025 and a total of 9.67 billion pesos para sa lahat ng mga kontrata nila. Mas malaki pa ang nakuha ng Quirante Construction kaysa sa AAA. Pero wala sa top 15. And that, of course, is a whole different matter, and it's up to you what conclusion to draw from that. I'm just presenting numbers I got from the DPWH database. But, like I said, if you are to look into one case, you should be willing to look into others. Otherwise, you cannot blame us if isipin namin na talagang politically motivated ang inquiry na ito. Not only is there nothing legally stopping Escudero's team from accepting the donation, he also declared it in his Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Doon pa lang,
natanggal na yung element ng mali siya sa pagtanggap ng donation. I know it is in the mandate of COMELEC na i-check yung katotohanan ng mga declaration ng mga kandidato sa SOSE nila. But honestly speaking, is there really a 100% accurate and honest SOSE? Doon nga lang sa mga na-upload sa COMELEC website mismo, ang dami-dami ng kaduda-duda Yung NUP, backed by Ricky Razon, 92,864 ang declared na gastos na napunta sa rent ng headquarters. Walang nakalagay dito na natanggap na donation. Sino ba ang mga officers ng NUP? Ronaldo Puno, Romeo Acop, and Christine Boying Remulla na ngayon ay ating ombudsman. I mean, baka naman, di ba? May attachment na kasama yung SOSE na yan. I don't know. This is just what's on the website of COMELEC at pinapakita ko lang kung ano yung nakuha natin. Liberal Party, 2.85 million pesos ang tinanggap na cash contribution. 12,500 pesos in kind. Ang total na ginastos, 2.85 million pesos. Kiko Pangilinan sa Senado, mamamayang liberal sa Kongreso. Amazing! Talo pa sila ng Kabataan Party List, 3.5 million pesos ang Kabataan natanggap Party na List. cash donation. Diba? Wag ka! Ang Akbayan, founded by the most reputable political analyst today, ang napakagwapong si Ronald Llamas, listed here as a political party, not a party list. Walang natanggap na donation. Pero may ginastos na 18,188,000 pesos. Again, ito lang ang naka-upload. Walang natanggap na donasyon pero 18 million ang ginamit sa election. Saan sila kumuha ng pera? Sa COMELEC website, baka naman may mga attachment pa yan na hindi natin alam, but I don't see why it won't get reflected here. Yung mga donation na natanggap nila. But at this point, who even cares anymore? Noong 2010 na, may nalista silang donor na patay na. Tapos may barangay chairman daw na nag-donate ng 500,000 pesos. Really? Na-question ba sila? No? Naparusahan ba sila? Another no? And I'm not saying dahil backer nila that time ang Aquino family, but I will say na backer nila that time ang Aquino family. Again, who cares anymore if these people die on their SOSE? Of course, we want them to be honest, but are they really? Even the holiest of them all sa Senado ngayon, one of their founders, yung pinakawalang bahid ng korupsyon at pagsisinungaling o paglilinlang, si Rizon Tiveros, has filed a questionable SOSE maybe at least once in her life. And it was reported in detail by no less than PCIJ. In 2009 daw, she declared a net worth of 4.9 million pesos with only 140,000 pesos in cash at may utang o bayarin worth 7 million pesos. In 2010, nung tumakbo siyang senador, she said she spent 2.4 million of her own money sa kampanya niya. So, ibig sabihin, 2.5 million pesos na lang dapat ang net worth niya. Between 2010 and 2012, sabi ng PCIJ, she had no documented full-time employment or steady source of income. But in her 2013 SOSE, she said she spent 8.8 million pesos of her own money sa kanyang kampanya. Ibig sabihin, somehow, nakapag-produce siya ng 5.5 million pesos more than her remaining assets from 2010 without any visible income source. May attachment pa ang SOSE na yan. Di umano. Yung personal na gastos niyang yan, inutang niya from 9 individuals. 8.86 billion pesos in total. Inutang di umano sa mga kasamaan niya sa civil society that I can only assume hindi rin naman ganun mayayaman. Nagrarally nga dahil mahirap daw sila. Di ba? Walang may alam kung paano nila na-afford magpautang kay Risa. Dalawa pa daw doon, graduate students na wala namang full-time jobs. Baka naman kasi ganyan lang nila talaga kamahal si Risa. Nagmimilagro sila for her.
Ala, At partida pa, Milagro. single mom siya niya with 4 children at sinugal niya talaga ang umutang ng 8.8 million pesos para sa kanyang kampanya. And why not? Baka sakaling manalo na, right? And the rest is history. I mean, look at her now. 11 years later, 11 years after niyang mangutang ng 8.8 million pesos, she is now worth 18.99 million pesos. Tumaas. So yeah, Comelec, pagbuhusan natin ng time and resources on very honest sources ng mga politiko because we could all use an inspiring success story every now and then. Hala ka. Naku po. Si BBM. Naku, si Risa. Silang lahat. Naku. Ito ang komento ng mga netizen. Iba talaga pag PGM, detailed facts. Please don't put comments daw. Background on our video, sabi ng but thank you properly for crediting us. Mas okay to kapalit ni Auntie Claire sa 2028. Walang masama basta sa sose kay Marcoleta nakatago. Tapos kay Marcoleta 75 million kinasuhan. Sabi ng mga netizen ito. Walang masama sa donasyon kung dineklara nila sa kanang sose. Si Marcoleta inamin niya na may tinanggap siyang donasyon but di niya sinama sa sose niya, abogado pa naman siya. Yan tinatawag na bendalo, sabi ni Leo Pascua Rojas. If you finish the video, maraming hindi na-declare. It was already cleared by Comelec. Clear na po ng Comelec si Marcoleta at saka pinapanood nyo pa ba yung video? Ano po ang buod na kung gets nyo? Saka declare na ng Comelec na hindi yun kaso. Saka donation, paano naging plunder? Ayan. Ito pa, bumaba ka na BBM. Anong masasabi nyo ngayon tungkol dyan? Nakakatawa nga ni, labasan na ng baho. Silipin lang ang mga kalaban. Pagkakampi, di uso silip-silip. Yun na nga po, dapat lahat na. Hindi pa ba kayo matauhan dito? Abay, gising na. Sabi ng mga netizen. So yun po ang komento ng ating mga netizen hinggil sa issue na ito, mga kabibig. Ikaw, ano ang iyong komento hinggil dito? Naku. Ay, nako, ang daming mga komento ng ating mga netizen. Sabi nila, ganito, ganyan. Dito, huwag nang maniwala. Pero sabi ni Boyeng Rimulya na, hindi ito selective justice, ha? Pero bakit si Marcoleta ang tinatarget? Sabi ng judge, kasi pag makaupo si Marcoleta, I'm sure na yan. Talo. Ito kabibig ha, pakinggan natin ito ha. Isa sa mga INC. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. Narinig ko sumisigaw kanina ng We Are One. Sigaw nga, We are one! We are one! Balik na lang. Rotary, please, takbo. Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa katotohanan. Ngayon po ay narito tayong muli, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa atin pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan, at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Rimulya si Senador Rodante Marcoleta.
Ikakaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! 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 Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya? Samantalang si Marcoleta plunder agad. Mga kababayan, bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam na alam nila kung sino sila, kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Si Congressman Libiste po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin.
Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit? Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta! Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang imbestigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! 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 Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigang bayan upang takutin, upang patahimikin, upang buksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabuktutan. Napakasama! 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 Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice! Ito po ay isang kasangkapan sa pananakot upang pagtakpan nila ang katotohanan. Papayag ba tayo? Mga mahal na kaibigan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, kapag ang mga ahensya ang dapat sanang nagpuprotekta sa mga mamamayan, siya pa rin nagkakampi-kampi upang gipitin ang mga naglalantad ng katotohanan. Saan tayo pupulutin ng mga mamamayan? Hindi po ba halatang halata na ang ombudsman, ang sandigan bayan, at ang ilang mga mambabatas nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Hindi lamang po
nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Mastermind! Mga kaibigan, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ito mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Hindi tayo papayag na ang katotohanan ay ilibing ng kasinungalingan. Hindi tayo papayag na ang katarungan ay sikilin ng mga nasa kapangyarihan. Kung gayon, ang tanong uli, bakit si Marcoleta? May karugtong yun eh. Bakit si Marcoleta? Sila ang mandarambong! Kaya si Marcoleta, si Senador Marcoleta, dapat ipagsanggalang ang mga kurakot ang dapat kasuhan. Ang mandarambong ang dapat ikulong. Kaya mga kababayan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ang panawagan nating lahat ay napakalinaw. Ilantad ang katotohanan, panagutin ang mga mastermind sa korupsyon, hindi ang naglalantad. Pairalin po natin ang hustisya. Hustisya at hindi po ang selective justice. Mga kaibigan, mga mahal po naming mga kababayan, tandaan po natin, kung ang inosenteng tao ikinukulong nila upang matakpan ang kasalanan ng iba, ang buong sambayanan ang magiging biktima. Kaya, ulitin natin, kaya tayo tumitindig po ngayon. Kaya tayo ay nagkakaisa. Hindi natin hahayaang mamatay ang katotohanan. Sa pamamagitan po ng pananakot nila at ng kanilang pandaraya. Mga kaibigan, mga mahal po naming kababayang nagmamahal sa ating bansa, hanggat may mga Pilipino na handang manindigan sa katotohanan, may pag-asa ang ating bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yun po kabibig, narinig natin ang mga sentimiento ng ating kapatiran sa Iglesia ni Cristo. So yun lang po kabibig ang ating Libat-Libat for today. May karapatan sila, may boses ang ating mga kapatid sa INC at gusto lang nilang iparamdam sa atin, ipakita sa atin na tama na, magkaisa na tayo. Baguhin na natin ang gobyerno. Dapat pantay at walang selective justice. Dapat lahat, hindi lang isa. Hindi lang
yung hindi sumunod sa gusto nyo ang tatargetin nyo. Yun ang kapibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.